My apologies, Mama. We need to leave. I have an urgent meeting this morning. Pamamaalam ni Alfir. Kasalukuyang nasa labas na sila Laura, Alfir, Fiera at Agatha. Nakatanggap ng tawag si Alfir na siyang dahilan ng kanilang pag-alis ng maaga sa lugar. I haven't enjoyed my stay here yet. Why did not anyone wake me up? Napanguso si Fiera. Ngumiti naman si Agatha at ginulong buhok ng bata. You were so tired, sweetheart. And you slept well, that we would feel guilty to wake you up. Even so, you know how much I love it here, Grandma. Ani Fiera. I'm sorry, Fee, but you have to leave. We'll come back here, I promise. Alfir declared. And when would that be? Fiera asked. Soon, but for now, we have to leave. Ani Alfir. Bring Laura with you next time. Pahabol ni Agatha. She'll be your entry here. I'm serious. Makahulugang napangiti si Agatha sa anak. Tumango naman si Alfir. Noted, Mama. Binalingan ni Alfir si Laura na buhat-buhat pa rin si Fiera. Let's go. Napatango na lang si Laura at binalingan si Agatha. Mauna na po kami, tita. Paalam niya. Call me, Mama, please. Agatha corrected. Namula ang buong mukha ni Laura. Yes, Mama. Goodbye, Grandma. I'll see you soon. Paalam naman ni Fiera. I won't let you leave without a kiss. Ani Agatha at hinalikan ng apo sa noo habang si Laura naman ay sa pisngi. Ngumiti si Laura bago sila sumunod ni Fiera kay Alfir na nasa sasakyan na. Pinagbuksan sila nito ng pinto sa passenger seat. You don't want to stay at the back seat? Tanong ni Alfir kay Fiera nang sumamang anak nito sa passenger seat na nakakandong lang kay Laura. No, I'd like to stay with Tita Laura. Ani Fiera na mas isiniksik pa ang sarili kay Laura. Alright. Isinara na ni Alfir ang pintuan at umikot na papasok sa driver's seat. Pinaandar ni Alfir ang makina at bumusina pa ito bago pinausad ang sasakyan. Habang nasa kalagitnaan sila ng biyahe, ay gumalaw sa kandungan ni Laura si Fiera. Tumingala ito sa kanya. Tita Laura, I had a beautiful dream last night. Napangiti naman si Laura. Really? Tell me about it. Well, it's about a family. Sandaling natahimik si Fiera. A happy and complete family. Sandaling natigilan si Laura at sinulyapan si Alfir na mukhang natigilan din sa sinabi ng anak. Really? Do you recognize them? Ani Laura nang ibalik ang paningin kay Fiera. Yeah, it's me, Daddy, and you. Itinuro pa siya ng bata. Bakit naman ako nasama? Tanong ni Laura. Fiera shrugged. I don't know. Maybe because I wanted to be my mommy. Lorelai softened after hearing Fiera's word. Why would you like me to be your mommy? Because I feel comfortable around you. I feel safe, free, and protected. I trust you. I like being with you, Tita Laura. I also love the foods and snacks you made for me. Is it not what a mother does? Because if it is, you felt like one. Paliwanag ni Fiera. The child yearning for a mother and a complete family. Niyakap naman ni Laura ang bata at napatingin kay Alfir na tahimik lang na nagmamaneho.
Ngunit bakas ang lungkot sa mga mata nitong nakatutok sa daan. He tried to blink it away nang mapansin ang tingin ni Laura. And a father who's been trying to fill both roles for the past few years. That's so nice of you, Faith. Oh, cows, look! Itinuro ni Laura ang mga natatanaw niyang mga baka na kanilang nadadaanan para ibahin ang usapan. Namangha naman doon si Vera at nagsimulang dumaldal ng mga alam at experience niya sa mga hayop. Nagikinig lang si Alfred habang si Laura naman ay paminsan-minsang tumutugon sa mga sinasabi ng bata. Nang makauwi sila ay nagbihis lang si Alfred at muli ring umalis, habang si Vera naman ay nakila Mira at Kiyos. Dahil na-miss raw nilang bata, kaya naman mag-isa ngayon si Laura sa kanyang silid at napapaisip sa mga nangyari. Napabuntong hininga na lang siya dahil pakiramdam niya mas naging magulo pa ang lahat habang dumadagdag ang mga nalalaman niya. Nahiga na lang si Laura sa kama at ipinikit ang mga mata. Ngunit dahil sa pagod rin siguro sa biyahe ay nakatulog siya. Weeks later, nagsimula na naman ang panibagong semester. Karamihan sa subject nila sa second semester ay mga major, kaya kailangan nilang ipasa ang mga yun. Nanlumo ang karamihan sa mga kaklase ni Laura nang pumasok sa silid-aralan ang kanilang guro sa Practical Research 1 na kasama rin sa mga required subject na kailangang ipasa para makagraduate. Agad nagsimula ang klase nila at hinati ang buong klase sa 6 na grupo. Sa kasamaang palad ay magkaiba ang grupo ni Laura at Mira. Bago tapusin ang klase ay nagbigay ng format ng matrix ang guro nila para masimulan nila ang kanilang paghahanda sa qualitative research at makapag-isip ng mga topic na pwede nilang i-propose during the title defense. I'll just pay my groupmates to do the work for me, ani Mera nang mag-usap sila tungkol sa research. Hala ate, hindi naman yata fair yun, komento ni Laura. Mera rolled her eyes. School works aren't my work. You are, ani Laura. Napasimangot naman si Laura. Hanggang kailan mo ba ako babantayan ate? Mukhang maayos naman na lately. Wala namang nangyayaring masama. Tsaka, I don't notice anything or anyone suspicious. Mera sure. Danger lurks around like a hawk, watching you and awaits the perfect time to catch you in their pitfall. Ate, kailan ba ako makakapaglakad o makakagalaw na walang iniisip na pagbabanta sa buhay ko? Tanong ni Laura. Mera's facial expression softened. I don't know, Lay. But there's one thing I am sure. Alfred will protect you at all costs. I would too. Napatango naman si Laura dahil hindi niya naman kinalimutan ang pangako ni Alfred sa kanya. Nakatatak iyon sa kanyang sistema para ipalala sa sarili na hindi siya papabayaan ni Alfred. Lorelai, tawag ng isa nilang kaklase na kagrupo rin ni Laura sa practical research. Pwede ba natin pag-usapan yung sa research? Sige, ani Laura at binalingan si Mera. Punta ka na rin sa mga kagrupo mo ate. Kailangan mong gumawa para makapasa rito. Dahil kung bumagsak ka, paano mo pa magagawa ang trabaho mo, diba? Ani Laura sabay ngiti. Mera rolled her eyes.
but she made her way to her groupmates anyway. Ito patuloy ang ginawang leader kahit na anong tanggi nito, kaya natawa na lang si Laura. Tunay ngang hindi napapansin ang paglipas ng panahon kung masayang isang tao sa kanyang ginagawa. Katulad na lang ni Laura na masayang naghahanda para sa lakad nila ng kanyang kagrupo papunta sa syudad na iniwan ni Laura. Pagkatapos siyang ibenta ng kanyang ama, doon ang napiling lokasyon ng karamihan para isagawa ang kanilang research. Mabuti na lang at pinayagan siya ni Alfie. Hindi na rin nagpumilit si Mera pagsama para bantayan siya. Take Kai with you. We'll drive you wherever you want to go with your groupmates. Ani Alfie nang makababa si Laura bitbit ang kanyang mga dala. Napailing naman si Laura. Hindi na kailangan. May maghahatid naman daw sa amin. Kailangan lang namin magtipon-tipon. Ayon si Slay. Final na pagtatapos ni Alfie sa usapan at sinulyapan si Kiyus na naghihintay sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap. Nang mapansin nito ang pananahimik nila ay naglakad na ito palapit kay Laura at kinuha ang mga dala nito. I'll bring them in the car, ani Kiyus at naglakad na palabas ng mansyon ni Alfie. Thank you, ani Laura kay Alfie at nagpaalam na para sumunod kay Kiyus. Humigit kumulang 2 oras ang biyahe nila bago sila makarating sa syudad. Napangiti si Laura habang nakatingin sa pamilyar na mga bahay na kanyang nadadaanan. Papunta sila ngayon sa isang farm school para mag-conduct ng kanilang survey. Mga grade 10 students ang kanilang mga respondents sa research patungkol sa interest ng mga ito sa agrikultura. Nang makarating sila sa lokasyon, ay dumiretso muna sila sa principal's office para humingi ng pahintulot para sa isasagawa nilang pananaliksik sa lugar. Nang mapayagan ay sinimulan nilang pananaliksik. Nahirapan silang makahanap ng respondent dahil halos iniiwasan sila ng mga estudyante. Ngunit may ilan namang sumagot sa interview nila. Inabutan sila ng lunchtime ay kulang pa rin ang mga na-interview nila. Magpahinga muna tayo guys. Mukhang nag-uwian ng karamihan sa mga estudyante. Balik na lang tayo mamaya ang mga 1. Kumain muna tayo. May nakita akong karenderya ron kanina. Malapit lang yun. Sabi ng leader nilang si Fred. Laura, napatingin ang lahat kay Keyus na may mga bitbit na plastic. Kuya Kai, ano yan? Tanong ni Laura nang makalapit ang lalaki sa kanya. Itinaas nito ang mga dala. Lunch for everyone. Ani Keyus. Nice. Dinig niya ang komento ng kanyang teammates. Kinuha ni Laura yun. Maraming salamat Kuya Kai. Sabayan mo na rin kami kuya. Mukhang marami rin itong dala mo. No, I'm good. I've eaten my lunch so don't mind me. Anyways, how many papers are left? Napasulyap ito sa mga papel na dala nila. 5 na lang ang kulang kuya. Tatapusin lang namin mamaya. Katapos namin mag-lunch. Tugon ni Laura. May I see the papers? Inilahad nito ang kamay kaya ibinigay ni Laura ang mga natitirang questionnaires na hindi pa nasasagutan. I'll be back. Enjoy your lunch. Naglakad papalayo si Keyus. Dala-dala ang mga papel. Tara na. Doon na lang tayo sa mga bench. Yaya ni Fred, kaya sumunod na lang din sila. Kaunti lang ang classroom at isa lang ang basketball at volleyball court ng eskwelahan. Nabisita rin nila kanina ang greenhouse at mini forest ng school. Nakakamangha rin ang pag-recycle nila ng mga plastic bottles at ginamit para gumawa ng mga wall decorations. Malinis rin ang lugar dahil may mga naglilinis naman sa paligid.
Yaman mo talaga, Lay. Pogi pa ng driver, bodyguard mo. Komento ni Julia sa mga kasama niya sa research. Hala, anong mayaman ka dyan? Hindi pagtanggi ni Laura. Sus, ganyan ang mga low-key rich people. Mga humble. Dagdag pa ni Julia kaya nagtawanan ang mga kasama nila. Napailing na lang si Laura at nagdasal. Kaya natahimik na rin ang kanyang mga kasama. Maagang tapos ang kanilang survey dahil nakahanap ng mga respondents si Kiyus habang kumakain sila. Mauna na kami sa inyo, paalam ni Laura sa mga kagrupo. May plano pa siyang puntahan, kaya ipinagsalamat niya ang maagang pagtatapos ng kanilang gawain. Itinuro ni Laura ang daan kay Kiyus. She told him she wants to visit someone, which is true. Bibisitahin niya ang bahay nila noon. Titingnan niya kung naroon pa rin ang kanyang ama. Dito ka na lang, Kuya Kay. Babalik ako agad. Hindi pwedeng walang magbabantay sa kotse. Ani Laura at lumabas na at tinahak ang daan papunta sa kanilang bahay. Oh, si Lorelai yan eh. Ngayon ko lang ulit siya nakita. Narinig niya ang pagsisimula ng mga bulungan nang dumaan siya sa mga nagtitipong grupo. Nilampasan na lang niya ang mga tao at diretso ang lakad. Mas binilisan pa niya nang matanaw ng maliit nilang bahay na kinalakihan niya. Napahinto siya sa paghagbang nang makitang tatay niyang si Leo na may kinakausap na lalaki sa tapat ng kanilang bahay. Maya-maya pa ay mukhang nagkainitan ng dalawa at nagsimula ng magsigawan at magkagulo. Dali-dali namang tumakbo si Laura palapit sa kanyang ama nang mapansing binubugbog ito. Tama na po. Pag-awat ni Laura pero ayaw magpapigil ng dalawa. Sinubukan niyang pumagitna pero bago pa yon ay itinulak naman siya kaya napadapa siya sa lupa. Nay! Narinig niya ang boses ni Kejus na sinundan pala siya. Tinutulungan siya nitong tumayo at bahagyang inilayo sa nagkakagulo. Stay here. Anito, saka naglakad palapit sa nagsusuntukan. Walang kahirap-hirap na pinaghiwalay sila ni Kejus. Stop making scene. Ganun niyang sabi ni Kejus. At sino ka ba? Para makisawsaw rito. Tanong ng kaaway ni Leo. It doesn't matter. I'm here with Lorelai. Tugon naman ni Kiyus. Lorelai? Lorelai Dawson? Asan siya? Asan ang anak ko? Nagpalingalinga si Leo at nang mahanap siya ay natahimik. Tay, ang tawag niya sa ama. Lorelai, anak. Totoo bang ikaw na yan? Nagalang ang naglakad si Leo palapit sa kanya at hinayaan itong yakapin siya. Nanlambot at halos maiyak si Laura nang tulungan siyang yakapin ng kanyang ama. Narinig na ang paghigbi nito ng paghingi ng tawad. Bigla itong kumalas sa kanya at hinawakan si Laura sa magkabilang balikat. Patawarin mo ang tatay, anak. Babawi ako. Pakiusap, patawarin mo lang ako. Ani nito habang patuloy pa rin sa pagluha ang nagsusumamong mga mata. Bakas na ang katandaan sa mukha nito, maging ang pagod. Makikita rin ang mga pasat sugat nito. May ibang pahilom na at meron namang bago pa lang. Pasok na muna tayo. Ay. Yaya ni Laura at iginayang ama papasok ng kanilang bahay. Pagpasok niya ay halos wala na silang mga gamit kaya napakalawak na ng nasa loob. Naghanap siya ng first aid kit para gamutin ang ama, ngunit hindi na niya mahanap
ang dating gamit. Patawarin mo ako, anak. Paulit-ulit na pakiusap ni Leo. Ikaw na lang ang meron ako, tay. Pero bakit iniwan mo ako? And worse, binenta. Doon na hindi napigilan ni Laura ang kanyang mga luha at napaiyak sa kanyang ama. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ang tatay. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Babawi ako. Pangako yan, anak. Ani Leo. Parang batang pumalahaw ng iyak si Laura at niyakap ang ama. Inaamin niyang nangulila pa rin siya sa kanyang ama kahit hindi maganda ang ginawa nito sa kanya. Si Leo pa rin ang ama niya at ang natitirang pamilya niya. Her love for her family is stronger than her resentment. Finally, nakapag-upload din. Humihingi ako ng pasensya kung ngayon lang po ako nakapag-upload. May inasikaso lang akong importanteng bagay. And hopefully, this week ay matapos na. Maraming salamat sa mga naghihintay.